ACT-CIS Representative Erwin Tulfo continues to lead in the latest SWS survey commissioned by the Strat-based group. Tulfo garnered 45% of the votes, followed by former Senate President Tito Soto with 38%. Tito Lapid saw the biggest jump, rising from 11th place in December 2024 to a tie for 3rd to 4th place with Senator Bongo. Ping Lacson climbed 2 spots, moving from 7th in December to 5th in January 2025. The rest of the list features familiar names, including Ben Tulfo, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Abby Binay, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Willie Revillame, and Kiko Pangilinan. 8 senatorial candidates backed by President Ferdinand Marcos Jr. are in the so-called winning circle. The survey was conducted from January 17 to 2025 through face-to-face interviews with 1,800 registered voters. Yun. So nakita natin yung pagbabago ngayon kasi for the longest time bago nagkaroon ng mga endorsement from specifically under the PBBM administration, ang number 1 nga si Tulfo, ang second niya lagi yung kanyang kapatid, si Ben Tulfo. Pero ngayon nakita natin yung pagtaas nito ni Senator Tito Soto, former Senate President. Pero perennially naman Tito Soto has always been within the top 4 to 5. Sila ni Senator Ping Lacson. Lagi diba? Macho, that's the macho block Oo. Diba Tito Soto, Ping Lacson, tsaka si Gringo Honasan, yung mga macho block. Pero yung maraming tao din na nagsasabi na talagang si Lito Lapid, hindi mo siya masyado nararamdaman. Yung iba nga sabi nila, ay, senador pa siya, pero nakikita mo, nananalo siya at mataas pa siya sa survey. Kasi iconic name kasi siya. So, when you conduct a survey and say, iboboto mo ba ulit si Lito Lapid, most often than not, positive ang isasagot nila. Plus, household name na. Plus, you have to remember, meron siyang also yung Pampanga base na tinatawag. Tapos nakikita pa siya sa mga teleserye before. Yes, active pa rin siya. Tsaka wala masyadong malaking issue na naipupukol sa kanya. Meron here and there, pero hindi ko makapit. Merong before, during yung kasagsagan ng raid ng mga pogos, diba? Merong ilang several reports, na inuugnay yung pangalan niya, and he was able to clear it naman. And wala na rin mga follow-up sa mga report regarding it, or follow-up na mga investigations regarding yung kinalaman ng pangalan niya sa mga pogos. Saka si Kiko Pangilinan. Yes, so medyo pumasok siya. At least may isang opposition na to balance out the list. Si Willie Revillame, 11 to 13. This is after madami kasing videos na malabas kay Will. So parang nagiging active sa TikTok siya. Plus, nakikita siya everyday sa show aside niya. from that, kasi for example, naipapaviral yung mga clips niya pag kumakain siya ng dinner sa restaurant, namimigay ng napakalaking tip sa mga waiter, sa crew. So tuwan-tuwa sila. So marunong sila gumamit ng social media. So alam mo, social media is very important in election. But you can also see there yung drop ni Senator Amy Marcos, diba? Kasi ito, napag-uusapan din natin yan dito dun sa mga previous surveys. Na siguro nagkakaroon din ng factor yung pag-drop niya sa survey is yung hindi kasi siya para pumapanig pa rin siya sa Duterte side. Pero si Bato de la Rosa tumaas Mamaya pag-usapan pa natin, himayin natin itong survey na to.